Bigla kong naisipan na kalkalin yung cellphone niya. Iba na yung password pero may fingerprint siya. At doon ay dahan-dahan kong kinuha yung daliri niya. Sa messenger niya napansin ko na iba yung FB na nakalagin. Doon ko nakita na meron siyang tinatago sa akin. Hindi ko na napigilan yung sarili ko at umiyak na ako ng umiyak. Hanggang sa nagising siya at sinabi niya sa akin na anong nangyari. At ang tanging nasabi ko sa kanya, bakit mo ko ginawang kabit? 31 years old na ako at single mom of 2 kids. 2019 na may nakilala kong isang lalaki na nakilala ko sa bar. Nagkayayaan kasi kami ng best friend ko na doon mag-inom. Dalawa lang kami ng friend ko na nagiinom kasi ng mga araw na yun ay swelduhan. Na ang gusto lang namin ay magtanggal ng stress kasi grabe yung stress sa office. Then habang umiinom kami may isang grupo na puro lalaki. At yung isa doon grabe kong tumingin sa akin. Panay siyang ngiti at ako naman ay naiilang kaya naman umiiwas ako sa tingin niya. At habang nagsasaya kami ng friend ko ay lumapit siya sa akin. Sabi niya gusto niya raw akong makilala. Nagpakilala siya at nagpakilala din ako at sa madaling salita nagpalitan kami ng Facebook. Hanggang sa araw-araw na kami nag-uusap hanggang sa niligawan na niya ako ng 4 months. Inamin naman niya sa akin na may 2 anak siya at matagal na silang hiwalay ng asawa niya. Hanggang sa sinagot ko siya. Okay naman yung relasyon namin, masaya. Nakada off namin sa work, lagi kami namamasyal at nagsisimba. Hanggang sa umabot na nagsama na kami sa iisang bubong. Na-open ko yung cellphone niya at Facebook niya at ganoon din siya sa cellphone ko. Na kaya naman wala kaming pinag-aawayan. Ako yung babae na sobrang mahiyain kapag tumatawag yung mga magulang niya. At sinasagot niya rin naman at nakikita rin naman ako ng mga magulang niya. Hanggang sa dumating yung araw ng birthday niya at isusurprise ko sana siya noon kasi may pasok siya. Naghanda ako ng kaunti, bumili ako ng cake at 3 PM ay saktong break niya. Nag-chat siya sa akin at ang sabi niya uuwi daw siya sa kanila kasi daw merong emergency yung tita niya at dadalhin daw sa ospital. So ang sinabi ko na lang ay mag-ingat siya at i-update na lang niya ako. Sabi niya sa akin, opo han, i-update kita at mahal na mahal kita han. At sinagot ko rin naman siya ng mahal na mahal ko siya. 9 PM ay chinat ko siya at ang sabi ko kung anong oras siya makakauwi kasi nga birthday niya. Sinabi ko pa na meron akong surprise sa kanya. Ang sabi niya sa akin, promise han, uuwi ako bago matapos yung birthday ko. Hanggang sa nakatulog na nga ako at nagising ako sa katok niya na eksaktong 11 PM. Sabi ko sa kanya, bakit parang pagod na pagod ka? Sabi niya pagod lang daw siya kakaasikaso sa ospital. So sabi ko, siya sige tara na may papakita ako sa'yo. At nung nakita niya yung surprise ko, umiyak siya at niyakap niya ako ng mahigpit. Wala akong ibang narinig kundi salamat at mahal na mahal kita hanggang sa mamatay ako. Puro ganon yung naririnig ko sa kanya hanggang sa napaiyak na rin ako. Hanggang sa ilang araw ay napapansin ko sa kanya na palagi siyang umuwi sa kanila. At kapag sinasabi ko na sasama ako, ang lagi niyang sinasabi sa akin ay malayo raw sa trabaho ko. So umuoo na lang ako. Hanggang sa nagtataka na ako kung bakit iba na yung password ng cellphone niya at lagi na niyang tinatago sa una niya yung cellphone. Nag-overthink na ako at gabi-gabi na akong umiiyak. Na kahit na Pasko or New Year ay hindi kami magkasama. Nag-video call siya sa akin pero saglit lang. At hindi rin naman kasi ako yung klase ng babae na mabunganga. Kaya nang sumapit yung fiesta ng Quiapo ay nagdasal ako na tulungan niya akong malaman yung tinatago ng boyfriend ko. Na kasi pagod na akong umiyak kahit na sa trabaho hindi ako makafocus. At nang umuwi ako galing sa Quiapo ay nandun na yung boyfriend ko sa bahay. Nakahiga siya at ang lalim ng iniisip. Hanggang sa niyaya ko siyang uminom kasi banding namin yon. Umabot kami ng ilang oras at nakarami rin kami ng alak. Hindi ko alam kung bakit nagising ako ng madaling araw at bigla kong naisipan na kalkalin yung cellphone niya. Iba na yung password niya pero may fingerprint pa rin. At doon ay dahan-dahan kong kinuha yung daliri niya. At nung nabuksan ko ay nagpunta agad ako sa messenger. Nakita ko na iba yung Facebook na nakalagin. At doon ko lahat nakita na meron siyang tinatago sa akin. Nakita ko doon na okay sila ng asawa niya at alam ng asawa niya na nasa Davao siya nag-work. At yung sinasabi niya sa akin na emergency nung birthday niya ay doon pala siya nag-celebrate sa asawa niya. Pati na rin ang Pasko at bagong taon at sobrang okay sila. Sa text pa lang ng asawa niya sobrang okay sila. At nalaman ko na 4 days pa lang pala silang kasal nung nagkakilala kami sa bar. Hanggang sa nakita ko yung message ng asawa niya sa kanya at ang sinasabi, bakit kanina habang nagsisiping tayo parang wala kang gana? At ang sagot naman ng boyfriend ko sa asawa niya, pagod lang ako mahal, pasensya na. Hanggang sa hindi ko na napigilan yung sarili ko na umiyak. Hindi ko na malaya na lumalakas sa pala yung iyak ko hanggang sa nagising na siya at ang sabi niya sa akin, anong nangyari han? At nakita niya na hawak-hawak ko yung cellphone niya. Na ang tanging nasabi ko lang sa kanya, ginawa mo akong kabit. Bakit mo akong ginawang kabit? Anong kasalanan ko sa'yo? Paano mo natago sa akin to? Paano mo to nagawa sa akin? Paulit-ulit ko yung sinasabi sa kanya habang nag-iiyakan kami at panahingi siya sa akin ng sorry. Puro lang siya sorry ng mga oras na yun at pinaalis ko siya sa bahay. Tinawagan ko rin si mama ko na puntahan ako. Agad-agad namang dumating si mama kasi magkalapit lang naman yung block namin. Umiyak ako nang umiyak kay mama at kinuwento kong lahat sa kanya. Sobrang hindi ko matanggap yung nangyari sa akin at wala akong ibang ginawa kundi ang uminom ng uminom at umiyak ng umiyak. Hanggang sa nawalan na ako ng trabaho pero palagi niya pa rin akong kinukulit at tinetext. Sorry siya ng sorry at patawarin ko raw siya at kausapin ko siya at bigyan ko pa siya ng chance. Umabot ako ng halos 1 month na ganun. And then one day nagising ako na gusto kong magpaliwanag siya na baka sakaling doon ako magising at maliwanagan ako. Tinext ko siya at ang sabi ko mag-usap kami doon sa simbahan kung saan kami laging nagsisimba. Dumating naman siya at nauna
na pa siya sa akin. Sabi niya, miss na miss kita Han, sobrang mahal na mahal kita. Kita ko sa mukha niya yung stress at parang bagsak agad yung katawan niya. Sabi ko, kasal na pala kayo, bakit mo pa ako niligawan? Ang sabi niya, oo Han, nung araw na nakilala kita ay 4 na araw pa lang kaming kasal no. At nung nakilala kita at nakasama kita, doon ko naramdaman na hindi ko pala siya mahal at hindi ako masaya sa kanya. Sabi ko, hindi mo ako mahal pero pinakasalan mo at may 2 kayong anak, sinungaling ka. Ang sabi niya, Han, maniwala ka sa akin kasi nung unang nakilala kita, ikaw yung nakita ko na makakasama ko sa buhay at hindi ko pinansin yung sinabi niya. Sabi ko, bakit nung birthday mo sabi mo may emergency sa inyo, yung pala may celebration sa bahay niyo. Ang dami mong kasinungalingan sa akin, grabe, sinira mo yung buhay ko, sinira mo yung pagkatao ko na parang gusto ko nang mamatay kasi sobrang durog na durog ako. Ang sabi niya lang sa akin, patawarin mo ako Han, please, ayusin natin to, makikipaghiwalay ako sa kanya, hindi ko kayang mawala ka sa akin. Hanggang sa tumahimik ako at iyak lang ako ng iyak habang yakap-yakap niya ako na halos lumuhod siya sa akin at umiiyak ako na nakatingin ako kay God. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako sa tamang desisyon, ayokong makasira ng pamilya, tulungan mo ako Lord, bigyan mo ako ng lakas at makamove on. Hanggang sa kinausap ko siya. Sabi ko, kung mahal mo ko, aayusin mo yung pamilya mo at hindi mo hahayaan na ako yung maging dahilan ng pagkasira ng pamilya mo. Pinapalaya na kita at hayaan mong makaya ko to at hiling ko na lang na sana ayusin mo yung relasyon niyo at huwag mong ulitin to sa pamilya mo. Sobra akong nagpapasalamat sa magagandang alaalang ibinigay mo sa akin. At ang sabi niya, hindi ko hahayaang mawala ka sa akin, bigyan mo pa ako ng chance. Sabi ko, hindi na, ayoko na, mag-focus na lang tayo sa mga buhay natin. Tumayo na ako at umalis. Ganun pala yun na kahit na mahal mo yung isang tao na pinagtagpo kayo sa maling pagkakataon, kailangan mong tanggapin na hindi na magiging sayo yung isang bagay na pagmamayari na ng iba. And thank God na nakatagpo rin ako ng lalaki na masasabi kong akin. At mamilan, ikakasal na rin kami. Hindi na ako hihingi ng advice kasi nagawa ko naman tama yung mali na nangyari sa amin. Hindi ako magaling magkwento pero sana mabasa mo yung sulat ko. Letter sender, Gina. 2 ang anak tapos 4 na araw pa lang kasal. Parang Emil lang naman na nakita agad sa'yo yung gusto sa isang babae. Gagong literal na pati simbahan hindi inilaga. Hudas na hudas naman yan. Ang daming kasinungalingan, Diyos ko po sa simula pala. Mayabang yan. At saka kung gusto ko talagang balikan gumawa agad yan ng paraan. Hindi yung sasabihin pa sa'yo na iiwan niya. Pag mga ganyan tinetest niya lang kung makakaisa pa. May pagluhod-luhod pa, hindi na nahiya sa simbahan. Sinungaling. Good for you na nakaiwas ka. At saka pakiusap lang ha. Ang dami niyo pa rin nalilinlang at nakukuha dun sa mga salita na hiwalay na kami ng asawa ko matagal na. Diyos ko po, ano ba yan? 2026 na pero ang dami nyo pa rin nakukuha sa ganyang linyahan. Kotang-kota na yung mga cheater dyan